Mga kaibigan, halika kayo at tingnan ang aking mga paninda, mga mamahaling tela. Narito ang mga alahas, mga ginto, pilak at tanso. Tingnan ninyo! Ano ang ginawa ninyo sa tahanan ng Diyos? Hindi ba't sinabi sa kasulatan na ang aking bahay ay magiging sambahan ng lahat ng mga bansa? Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan at mga magdanakaw! Anong kalapastanganan ang iyong ginagawa? Ang lugar na ito ay para sa Ama. Ito ay sagrado na dapat ninyong igalang at hindi lugar ng inyong mga kalapastanganan. Ginawa ninyong lungga ng mga makasalanan ang lugar na ito dahil sa inyong mga kabalbalan. Sino ka? At anong karapatan mo upang gawin ang mga bagay na ito? Ang anak ng tao ay naparito upang linisin ang sanlibutan. Kayo naman ay tulad ng mga ligaw na buhaya na sukab at papanlamang. Ang lahat ng ito ay matagal na naming ginagawa. Ikaw lamang ang gumambala at lumapastangan sa amin ng ganito. Lumapastangan? Kayo ang lumapastangan sa bahay dasalang ito. Hindi ito ang lugar na nararapat para sa inyo, mga makasalanan. Lalaki, sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad para gawin ito? Ang lakas ng loob mo ang gabalain ng mga tao rito. Nalalaman kong nakikilala ninyo ako. Subalit, nais ninyong sambitin pa ito ng aking bibig. Alam ninyo na ang lugar na ito ay para sa Diyos. Subalit, kayo pa mismo ang nagtutulak sa mga tao upang lapastanganin ito. Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Kaninong muka ang naririto? Kay Cesar! Kay Cesar! Kay Cesar! Kay Cesar! Kay Cesar! Kay Cesar! Ibinibigay ninyo ang para kay Cesar. Kaya, hindi ba't nararapat lamang na ibigay natin sa Diyos ang para rin sa Kanya? Napansin mo ang mga ginagawa ng mga taong ito? Subalit, hindi mo napansin ang iyong ginawang mga pagkakasala. Ni hindi mo din napansin ang mga maling gawi mo nung nagpagaling ka ng mga tao sa araw ng pamamahinga. Ito ay isang malaking paglabag sa kautusan ni Cesar. Mag-iingat ka, Ginoo. Nasaksihan namin na galit ang tinatawag nilang Jesus. Nang makita niya ang mga tao sa labas ng templo, iwinasiwas at inihagis niya ang lahat ng mga patinda ng mga taong naroon. Nakasisigurado ako na kung paano siya pinagbunyi ng mga tao nang siya ay dumating. Ang mga kaganapang ito rin naman ang magiging simula kung bakit siya kasusuklaman ng mga tao. Anong karapatan ng taong iyon na lapastanganin tayo sa ating teritoryo? Ito ay isang malaking kahihiyan para sa konseho ng mga Pariseo. Dapat lamang na gumawa tayo ng paraan upang maparusahan ang lapastangang sa Jesus. Sino ka? At ano ang ginagawa mo sa lugar na ito?
Naliligaw ka ba? Hindi mo ba nalalaman na isang malaking kalapastanganan ang pagpasok sa lugar ng mga Pariseo? Nakikilala kita! Isa ka sa mga alagad ni Jesus! Kilala ko ang mga uri mo! Nagtataka lamang ako kung bakit naging alagad ka ng Jesus na yon. Samantalang ikaw ay kilalang kawatan at halangang kaluluwa. Mas mahalaga sa akin ngayon ay salapi, hindi ang kung ano-anong mga bagay. 30 pirasong pilak lamang at tutulungan ko kayong dakpin ang aking guro. Kaya ba ninyo ang aking hinihingi? Ipagkakanulo mo ang iyong guro sa halagang iyan? Mainam yan. Hindi na kami mahihirapan para gumawa ng mga hakbang upang mahuli at madiin ang iyong guro. Bukas na gabi, doon sa malaking bahay, kami ay naanyayahan na maghapunan. Nandoon lamang kami hanggang sa dumating ang umaga. Hihintayin ko kayo at ituturo ko kung sino si Jesus na inyong kailangan. Hindi siya mangangahas na pumunta dito sa atin kung wala siyang pangangailangan. Tunay na salapi lamang pala ang katapat ng bawat katapatan. Abisuhan ng mga kawal bukas. Kausapin niyo ang ilang mga tao na sumama at bigyan sila ng malaking halaga. Ipaunawa ninyo kung ano ang kanilang kailangang gawin. Madali! Nalalapit na ang oras na tayo magkakahiwa-hiwalay. Kung kaya, hayaan ninyo na kayo ay aking mapagsilbihan. Nais kong linisin at hugasan ang inyong mga paa. Bilang tanda na kayo ay hindi na mga alipin, kundi aking mga kapatid na ikinalulugod ko. Buong pakumbaba na ito ay aking gagawin para sa inyo. Hindi ako karapat-dapat. Panginoon, isang napakalaking karangalan na kami ay maging lingkod mo. Subalit, ang hugasan ng aming paa ay hindi isang pangkaraniwang gawin ng isang guro para sa kanyang mga alipin. Kung hindi ninyo ipapahintulot na ito ay aking gawin sa inyo, ay mawawalan kayo ng kaugnayan sa akin. Ito, ang banal na hapunan na ating pagsasaluhan, bago pa ang oras na nakatakda para sa anak ng Diyos.
ko sa Panginoon. Kaya't sinasabi ko sa inyo, manalib kayo sapagkat ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi dahil sa pamamagitan ko. Nakatakda na ang oras na ang anak ng tao ay napapasailalim sa kamay ng kanyang mga kaaway. Sinasabi ko sa iyo, Pedro, hindi pa man tumitilawak ng manok ay pagkakaila mo ako. Magpakatatag ka. Sa iyo ko ihahabiin ang aking simbahan. Ako ay napupuspos ng labis na pagkalambay sapagkat isa sa inyo ay nagkanulo sa akin. Pagkatapos magapunan, nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa hardin ng Getsemani at siya ay nanalangin. May kasabihang, mag-isa kang pinanganak sa mundo, mag-isa mo rin itong iiwan. Napakahirap tanggapin ang katotohanan ito, lalo na sa mga pagsubok ng buhay. Matutulungan tayo ng mga mahal natin sa buhay. May ipapahayag nila ang kanilang pakikiramay. Pero sa kahuli-hulihan, ikaw at ikaw pa rin ang papasan sa krus ng iyong buhay. Sa hardin ng Getsemani, ito ang katotohanang hinarap ni Jesus at buong tapang niya itong niyakap. Dahil may mas malalim pang katotohanan sa pag-iisa sa buhay. May tunay tayong kasama, ang Diyos. Hindi ang kalooban natin, kundi ang kalooban niya ang masusunod. Kung isusuko natin sa Kanya ang buhay natin, ang lahat ng paghihirap, kailanman ay hindi tayo mag-iisa.